us pray. Panginoon namin muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami for another day. Napakaganda ng umagang ito, Panginoon, sapagkat alam namin, Ikaw po, Lord, ang aming kasama. Thank you, Lord, na binigyan niyo po kami ng buhay, Panginoon, ng salvation, Lord Jesus. At ano man pong gawin namin sa araw na ito, ano man gagawin namin, hindi po nawawalang kabuluhan, Panginoon, sapagkat Ikaw po ang aming gino-glorify. Give me wisdom, Panginoon. Use me as your instrument to deliver your word, Panginoon. At ano man pong aming mapag-aralan ngayon, nawa ay hindi lamang po namin marinig, kundi especially, Lord, may apply namin sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Kumusta po ang bawat isa ngayon? Good. Good! Wow! Yan ang gusto ko eh. Good. God is good. All the time. All the time. Okay. Ang topic po natin ngayon is spiritual wellness. Kung kayo po ba ay nagpunta sa doktor, sino po ba ay nagpunta sa doktor recently for their physical wellness? Ano po ba ang sabi sa inyo ng doktor? Well, everything looks good. Your blood draw okay? Everything. Your body are normal. Well, pero ano po ang mararamdaman ninyo pagka naman sinabi ng doktor, I'm so sorry. We have to start you with your medication. Okay. Ngayon po ba, ano pong nararamdaman nyo? Are you guys physically fatigued? Tired, sleepy, in pain, or being lazy? Right now po, I can say I'm physically fatigued. When Mark asked me last week, I said, Ate Lulu, can you lead? And you know what? This week is a very hectic schedule for me. If you see in the Facebook, we gave my sister-in-law a 75 surprise party, and I'm the one who organized it. Organizing in a week, it's not easy. Because I just found out she turned 75. So I encourage all the family. It's not easy, but, kahit pagod ka, when everything went well after the party and she's happy, nabayaran po yung hirap namin. So I'm so happy for that. But physically po, I'm really a little tired, But being here as leading a devotion, ito po ay privilege. That's why when he asked me, I cannot say no to that. Kasi parang tinatanggihan ko ay ang Panginoon. So, meron po ba nag-ask sa inyo today, how you feeling today? And when you said, no, I'm not feeling today, I'll pray for you. Ano po bang mararamdaman nyo doon? Di po bang masaya kayo? Ito po ay nasa Biblia din. 3 John 2 po. Anong sabi sa 3 John 2? Sabi dito, Dear friend, I hope all is well with you, and that you are healthy in body and as you are strong in spirit. Sino po ito? Si John po ito expresses his concern to his friend Gaius, G-A-I-U-S. Kung paano, kumusta po siya physically, kung yung physical, well-being niya, kumusta po siya. So ngayon po, kung may nagsabi po sa inyo ganyan, appreciate po niyo yun. Sabi nga niya, I hope all is well with you. Di po ba? Napakasarap pong pakinggan na, may nagmamahal sa akin, may nagkikare sa akin. So ngayon po, kung physically, how's your spiritual health right now? Kung halimbawa po lumapit sa inyo si Jesus Christ right now and check you. Well, I'm so sorry. You have a lot of, your problem in your spiritual right now. Katulad po ng physical health po natin, required din po natin na maging proactive po tayo sa ating spiritual wellness. Di po ba? Ano po ba yung mga dapat natin gawin? Kung physically, kailangan natin itong gawin, spiritually, kailangan din po natin gawin. Ano po ba yung mga dapat natin gawin? First of all, kailangan po natin magkaroon tayo ng strong immune system. Okay, marami po tayong naririnig niya, yung immune system mo mahina, kaya ka ganyan nagkakasakit. Hindi po ba, a weakened immune system, napapansin niyo po ba yung pong body natin have difficulty fighting infection, kahit yung simple infection, kahit simple sakit lang, nagiging malala na po ito. Na lumalawak po yung sakit na to, di po ba? And potentially po, nagiging danger po at nagkakos ng death. Pero po, ang immune system natin ay stronger. Ano pa nangyayari? We experience fewer and mildness symptoms po. Quickly po nakaka-recover tayo sa infection. Di po ba napapansin nyo? Kaya nakikita nyo po yung mga immunocompromised, we're trying not to be closer to this, especially if we have simple colds. Kasi nga po, ang immune system nila ay very weak. Yung simple colds po natin,
masama na po sa kanila, lumalala na po iyon. Kaya be aware naman po tayo kung may mga, hindi naman po natin sabing mga may edad na sa atin at nakita natin meron tayong konting sakit, huwag na po tayong lumapit sa kanila. Use our judgment, okay? Na alam natin na tayo, mga malalakas pa tayo, huwag naman nating ibigay dun po sa mga mahihina. Hindi naman po natin sinasabi yung mga may edad ay mahina, minsan nga mas malakas pa sila eh. Pero ingat na lang po tayo para sa kanila, hindi po ba? So kung ang immune system po natin ay mahina, alam niyo po ba yung small threat like cold, sabi ko nga sa inyo kanina, pag hindi po yun na-solve, minsan nga sasabihin, namatay siya? Dahil lang sa simple colds, kasi nga, weak ang kanyang immune system. Ito po ba? Spiritually, how strong is our ability to withstand threats like temptation? Kung tayo po, ang immune system po natin, spiritually ay napaka-weak. Yung pong temptation, madali po tayong maibubuwal. Ano po ba yung mga temptation? Yung pong eyes. Wow! Ang ganda naman na to, ang ganda nito, gusto ko itong bilhin. Hindi mo naman kailangan. Wow! Gumagana pa naman yan. Ako po, minsan nasasaktan po ako dyan kasi ako po yan, bawa, yung stove namin nasira, sabihin na sa ako, kaya ko yung gawin yan. Pero siyempre, gusto ko bago, ganyan. Pero, kung hindi po mahina po yung temptation naming dalawa, baka po nakabili na ako ng bago. Mga ganong simple things po ba? Na minsan po, kung hindi po natin makokontrol, na i-end up po sa pag-aaway, di po ba? Di po ba? Yung pong flesh, ay yung mga mata, sabi nga, yung pagtingin mo lang sa isang tao, at masama ang tingin mo sa kanya, hindi ka naman galit, pero yung may pagnanasa ka, kung mahina po ang immune system natin to control that, madadala po tayo. Kaya nga po, sabi nga, anong sabi sa Biblia about yung temptation, lalo sa mata? Sa Hebrew 13:5, just be content. Be content po tayo. Kung ano pong meron tayo ngayon, be content. You know what, sabi nga natin madalas, whatever we have right now is temporary. Hindi po natin ito madadala. Be content. At sabi nga niya, I will not leave you nor forsake. Sapat na po yan. Na pag alam natin ang Lord ay kasama natin, hindi po niya tayo pababayaan. Kailan po ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Napabayaan na po ba kayo ng Panginoon? Sa food, hindi. I don't think so. Minsan nga tayong nag-ano na, ayoko nang kumain, pero dala pa rin ang dala. Blessing yan. Di po ba? Sa trabaho natin, di po ba? Blessing yan. Binigyan ka ng bonus, blessing yan. But the thing is, sabi ko nga, be content. Kung meron kayong maibibigay, ibigay po natin, i-share po natin sa iba. Kasi sabi nga, hindi natin itong madadala. Di po ba? Yung pong false teaching, pag po ang immune system natin mahina, napag-aralan natin yung 4 kinds of soil. Saan po ba tayo doon? Well, kayo na po umanswer kung saan kayo doon. I hope doon tayo doon sa good soil, okay? Yun po. Di po ba marami dito, kaya napupunta sa ibang teaching. Kasi pumunta kayo dito kasi sasagana kayo, kasi iunlad kayo. What their teaching is just puro positive. Hindi sila nagtiteach ng negative. Kasi nga, pag nagteach sila ng negative, aalis sa kanilang mga tao. Kasi magandang advertisement. Punta kayo dito. Uunlad kayo. Puro positive. Pero anong sabi sa Biblia? Sa Matthew na, be aware tayo. Be aware tayo sa nasa paligid natin kasi maraming mga rebellious wolf na nakapaligid po sa atin. Maganda sila para silang mga spiritual holy. Kasi nagda-deliver sila ng word of God. But actually, ang dala-dala nila ay kabaliktaran ng tama, yung katotohanan. Persecution. Pag mahina po ang ating ang immune system, nadadala po tayong persecution. Yung pong sabihan ka na, tanga-tanga mo naman, bakit ka pumunta dyan? Anong gagawin niya? Taas kayo ng taas ng kamay? Ano ba yan? Para kayo mga siraulo. Sabing ganyan, di po ba? Pero siguro kung meron kang tinatayo na titulo or yung po bang sabi natin, nire-respeto ka sa lugar niya tapos naging ganun ka ang tao lumayo sa'yo. Kung mahina po ang inyong immune system, madadala kayo. Ayoko na. Nasisira ako sa mga tao. Patandaan po ninyo, Matthew 5:10. For them, yung mga pinipersecute, ano ang makukuha nila?
kingdom of God. Tandaan po nito, the reason why we're here is because we want to be with Him. Ano pong magagawa ng ginagalang ka dito? Tinataas ka? Na pag nagdaan ka, wow, lahat ng tao, wow. Pero pagdating mo naman sa kamatayan, saan ka, nandun ka. Ano po pipiliin natin? Tandaan po niyo yung temptation po at spiritual hardship, yung mga kahirapan po natin, ay laging nandyan. Kasi nga, sabi nga natin, ang evil ay hindi po siya nagpapahinga. Especially now, when He knows na malapit ng pagdating ng Panginoon, hindi yan nagpapahinga. Sabi nga, roaring lion na trying to, sasakmalin ka kaagad, di po ba? So, tandaan po natin, lagi po tayong maging handa. At kailangan yung immune system natin laging malakas. Sa John 17:15, excuse me. Bakit sabi natin, minsan, bakit na ba hindi nila inalis sa atin to? Di ba? Yung mga ganyan, mga Anong sabi dito? I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. Yung po mga temptation na yan, persecution na yan. Anong sabi po doon? I'm not asking you to take them out of the world. Hindi po mawaalas dito yan. Pero, keep you away from the evil one. Yung mga, alam niyo po yung mga evil one, false prophet, yung mga gawa ng kaaway. So, ito po ang prayer ni Jesus Christ sa kanyang disciple during that time. During that time po na magkakasama sila. Yun po ang prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple. Iyan po. So kung kailangan po natin increase po ang ating spiritual immune system, ano po ba ang dapat natin gawin? We need to focus strengthening your faith and spiritual practice through yung mga habit po natin like Bible study, devotion, don't watch, di po ba? Scripture memory, and worship po. Ito po ang way natin para po lumakas. Kung meron po tayo iniinom na vitamin C, zinc, mga ganyang multivitamins in order to increase our immune system, it's the same thing din po sa buhay natin spiritually. We need to do all these things, prayer, Bible study, everything that we will do to glorify God. Remember, the reason why we're here is to worship God. Hindi po tayo nandito para sa tao, but we're here for Him. Ito po ang dahilan. Kaya yung sabi nga rin po sa James 4:7, submit yourself to God. Humble yourself before God. Resist the devil and he will flee from you. Naniniwala po ba kayo na pag niresist natin ng devil and he will flee from you? Lord po ang nagsabi niyan. Basta kailangan lang po yung faith natin, maging humble tayo. We need to submit ourselves to God. Sa pangalawa po, hindi lamang po immune system ang dapat po nating ma-improve. Pangalawa po, sino po ba nag-exercise dito regularly? Wala. Ano nga ba yun, di ba? Nakikita nyo pagka hindi kayo nag-exercise, ano nangyayari sa inyo? Nangihina rin kayo, di po ba? Minsan sabihin ka, mag-treadmill ako. Hindi na, mamaya na lang, manonood muna ako ng something like this. Yung mga ganyan. Ano na end up? Hindi na kayo mag-exercise, di ba? Kaya, true po ito sa ating spiritually. Kung sa physically po tayo, ay hindi po tayo nag-exercise, ang tanda na sila, laki po ang mga natin, legs, yung mga tataba, ang nangyayari, hinang-hinakan, di po ba? So, meron din po sa spiritually po, kailangan din po tayo magkaroon ng regular exercise. There's a danger of becoming spiritually inactive or being lazy. Meron po yon. Hebrews 6:11, ano po ang sabi dito? Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. In order to make certain that what you hope for will come true. Dito po naman sa isa, that's NLT. Sa NIV po, we want each of you to show his same diligence, kasipagan, to the very end, so that what you hope for may be fully realized. Kung ikaw ba'y masipag, magagawa mo yung isang bagay na gusto mong gawin, di po ba? Pero kung tatamad-tamad ka, anong mangyayari? Huwag po tayo maging katulad yung one tamad. Kung talagang masipag siya, kukuha siya ng sungkit at kukunin niya yung guwaba. Pero, sa katamaran niya, inintay. So nagtagal-tagal. Nakain ba niya yung bayabas? I don't know. Pero because, hindi. Naunahan ng ibong. Ganyan po ang mangyayari sa atin.
Kung hindi po tayo kikilos at gagawa ng something, exercise, ibig sabihin ng exercise routine, yung regular exercise, every day, maunahan po tayo, sa halip na ang Lord ang kasama natin, maunahan tayo ng kaaway. Kaaway po, si Satan po ang makakasama natin. Tandaan po ninyo, ang kainaman po, importante po ang magkaroon tayo ng spiritual activity sa buhay po natin. We have been created to walk in good work. Ephesians 2:10. Sabihin nyo, bakit? Kailangan ko lumakad. Kasi bakit? Lahat kayo? Sabi dito, for we are God's masterpiece. Ano po ba yung masterpiece? What does it mean? A work done with great skill. Hindi po kayo nandiyan na, ay, bigla ka na lang lumitaw. No. It means a work done with great skill. Especially a super intellectual. Ito pong na-google ko what it means by masterpiece. Ibig sabihin, talagang pinaghirapan ka. Ang sabi diyan, we are God's masterpiece. So, importante po tayo. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good thing He planned for us long ago. So, ano ina-emphasize po dito? To engage in action that pleases Him. Ano ibig sabihin ng action? You have to move. Hindi po tayo uupo-upo lang dyan. Hindi po yung lahat na lang ibibigay sa inyo. No, hindi po. We have to move. Remember, we have saved in order to serve. The same thing po, hindi po ba? Si Jesus Christ nandito po. Hindi po siya doon sa Matthew 20:27. He came here not to be served, but He served people. Yung pong ginagawa niya, araw-araw naglalakad siya. Hindi siya nakaupo lang. He walked every day to deliver His word. Iyan po, yun po kailangan nating exercise sa buhay po natin. 1 Timothy 4:7, we need to do this to exercise ourselves. Kasi sabi dito sa 1 Timothy 4, do not waste time arguing over godless idea and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Do not waste time. Yung pong pag-upo lang ninyo at panunood lang ng kung ano-ano po yan, well, hindi naman po sinabing huwag tayong manood ng TV. Pero yun po ba ay nakakatulong sa atin spiritually? Ang sabi ng Panginoon sa Bible, yung pang pagiging lazy ay hindi po niya kinaluluguran. Kaya ngayon na, sasabihin niyo, oh bukas na lang. Tamad, pagod ako. Pero sabi niya, do not waste time. Amen. Natutuwa ako kay Nanay Biring. Sabi ko nga, Nanay Biring, nasanay ka na, maaga ka na ngayon dito. Which is advantage. You do not waste your time. Because you came here with godly thing, which is listening to the Word of God. Di po ba? Kaya po, hindi po na-waste ang time niya. So, we must work while there is time and opportunity. Hanggang may time and opportunity po, gawin natin. Ano yung sabi sa Galatians 6:9? So let not get tired of doing what is good. Ano po ba yung ginawa natin ngayong umaga na to? Doing what is good. May ginawa na po ba kayo sa kapwa nyo ngayon? Doing what? Yung pagbati lang at pagbigay nyo ng magandang ngiti. Yung hindi ngiting yung totoong ngiti. That is good, doing good. Doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Aba, pagka ngumiti ka lang pala sa kapwa mo, mag-harvest ka. It's true. Paano ko yung isang kapatid mo ngayon ay bigat ang puso? And then you give him or her a good smile. And you hug him or her. And you said, God bless you. Alam niyo po ba, nakakatulong sa kanya yun? You're harvesting something sa buhay ng tao pong iyon. Hindi natin alam kung ano mga iniisip nila. Pero yung simple thing po na gagawin natin sa kapwa natin, tandaan po ninyo, mag-harvest po ito ng maganda. But make sure po, lagi pong maganda ang ating motibo. Kaya, don't give up. Ito po namang sa NIV ang sabi, so let's not get tired of doing what is good. Don't get tired. Kung tired po tayo, sabi niya, pagpatuloy natin. Don't get tired. And at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Yun nga, don't give up. Don't give up. Hanggang may lakas tayo, sabi nga kanina ni Mark, hanggang kaya mo pa, gumawa ka. Natutuwa nga ako sa ating mga, lagi ka example ang ating mga young and beauty. Kahit na may mga tungkod na sila,
Hindi po dahilan na maupo lamang po sila. Ang aga pa nga nila. Amen. Di po ba? Bigyan po natin sila ng parang ehemplo. Sila po na kahit na po may edad sila. Aba, pag may edad ka, gusto mo na lang mahiga, di ba? But they are here. Wake up in the morning, baking banana bread for you guys. Oh my, amen. Sa halip na magtulog na lahat, mamahinga, pero ginagawa po nila iyan para sa inyo and for the Lord. Amen. Yan po, huwag po tayong maging lazy. Huwag po tayong maging tamad. Sabi ko nga sa inyo, kung ako po ngayon, tatanungin nyo ako, yeah, I want to be staying in bed. Or, because I was so tired yesterday, we are all so tired yesterday, but we are happy. This is a privilege. Well, thank God, una po ako sa inyong lahat ngayon, ha? Oh, yeah. Ha? Sabi ko, na-rapture na ba yung tao? Wala! Sabi ko, anak, na-rapture na ba? Walang tao! Amen. Naiwan kami. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi kasi una ako. Pero hindi ko alam kung na-rapture sila, kawawa kami, di po ba? Pero, alam niyo na po kung saan kayo pupunta pag namatay, di po ba? Kailangan talaga yung communication po natin. Okay, in order to have a spiritual wellness, first, immune system, you have to strong, by reading the Word of God, Bible study. And second is regular exercise. Okay, it's the same thing. Exercise to read the Word of God. Exercise to do good things. Tandaan po niyo lahat ng ginagawa ninyo, malito malaki, sabi nga niya, sa mga ito, sa Lord niyo ginagawa. Doon sa mga taong maliliit na ganyan, minsan po sa trabaho, minsan sabi ko, naiinis na ako sa pasyente ko na to. Pero sabi nga sa Bible, ano mang gawin niyo sa maliit na to? Sabi ko, Lord, you testing my patient. Iniisip ko, ginagamit ng Lord ang taong yan para mag-test ang aking patient. So everything you're doing it, hindi po nawawalang kabuluhan. Pangatlo, nagre-rest po ba kayo? Namamahinga po ba kayo? Or you guys the one that doing 7 days a week to work? Kasi kailangan kayong bayaran. Well, actually, kung kailangan nyo magbayad, kasalanan nyo din naman yun. Ba't kayo bili ng bili? Ba't kayo kas kayo ng credit card? It's up to you. God gave you wisdom. Pero sabi nga nito, nakikita po ba ninyo pagka hindi kayo nag-rest? Ano nangyayari sa ugali ninyo? Mainitin, di po ba? Nabu-burn out kayo sa work. If you are working, we are nurses. Sometimes po, pag po ako on charge, sometimes my break is supposed to be 12, but I took my break like 4 p.m. already. Lalo na kung busy kami. So, pagka hindi ka nakapag-break at 15 minutes, di po ba ang tendency nyo, hindi lang physically burn out, pati yung isip mo, emotionally nabu-burn out ka. So, ina-encourage po tayo ni Jesus Christ. Sabi nga niya, 6 days kayong magtatrabaho and the 7th day, rest. Natutuwa ako sa sinabi ni Mark, excited siyang pumunta dito. Because this is the time. Actually, hindi lang naman itong time para ma-communicate natin ng Lord. Pero ito yung tagang best para sa Kanya. Amen, di po ba? So, if we function alternating work and rest, maganda po ang magiging resulta sa buhay po natin. Ano po ba yung ibig sabihin ng rest? Hindi naman po sinabihin na spiritual rest means doing nothing. Hindi po yun. Ay, sinabi spiritual rest, hindi ako gagawa, hindi ako aatin ng Bible study. Sabi rest di po ba? Ayoko magbasa ng Biblia, sabi rest. No, hindi po yun. It means doing something different that will refresh and restore our energy for work. Kasi, kung lagi kayo nagtatrabaho, trabaho, gawa, physically, ang rest po natin, maupo, mag-relax, magbasa ng Biblia. Yung po bang pagbabasa ng Biblia, trabaho po ba yon? Na mag-ano kayo? Hindi po ba nakaka-relax nga po yung magbasa ng Biblia? Yung makinig ka ng music, Christian music, di po ba nakaka-relax yun? So you still have to do something. Hindi yung totally wala kang gagawin. Alam niyo po ba, ang purpose po, yung pong prayer time, Bible study. Alam niyo po ba ang reason bakit ang purpose po kailangan nating magkaroon tayo ng quiet time with God? Yun po, yun yung right word, quiet time with God. Yun po yung rest. It release your anxiety. Di po ba? Pagka nagkaroon ka ng quiet time and after you talk with God, communication, read the Word of God, anong nararamdaman nyo? Kung may worry ka ngayon, yung anxiety mo is 10 out of 10, after you read the Word of God and prayer, ano makikita nyo? Nare-release
yung feeling anxious nyo. Nararamdaman niyo po ba yan? Now, once you talk with God, I hope si God ang kausap nyo, ha? Di po ba nakakaramdam kayo ng something na, wow, I feel relief. I hope yun po ang maramdaman ng bawat isa. At na-enjoy nyo, ano po purpose nito? The peace of Christ, yung kapayapaan na kasama po natin ng Panginoon. Kaya yun po kailangan natin. Right now, I'm saying this is our rest right now. Rest tayo. Hindi tayo kumikilos, di po ba? Pero, we do something which is more important, is studying the Word of God. Sa Philippians 4:6, alam nyo naman po to, favorite ano natin yan, di ba? Do not worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And then we experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Jesus Christ. Yan po. At isa pa po yung verse na, come to me who are those weary and heavily laden, and I will give you rest. At nakita niyo po ba yung kabutihan ng Panginoon? He is always there to give us what we need before we ask for that. Lumapit lang kayo sa Kanya. Alam niyo po, ang trabaho hindi po magtitigil. Hindi po hihinto ang trabaho. Lalo sa bahay, kailan nahinto ang trabaho sa bahay? Nothing at all. Pag natapos mo to, makikita mo, ay naku, kailangan ko ayusin yan. Hindi po hihinto yan. Pero ang reminder po sa atin ng Panginoon, we need to give rest. Sa buhay po na physically, we need get rest. And also spiritually, we need to give rest. At ito pong rest na ito is between you and God. Amen? So lagi po nating tatandaan, anuman po na gawin po natin dito ay hindi po nawawalang kapuluhan. So, in order to have a spiritual wellness, not only to increase your immune system, not only to have a regular exercise, which is what we need, not only to get rest, but also, kumusta po ang mga diet natin? Remember what the Bible said in Matthew 4:4, we don't live by bread alone. Yung po physical bread, yung food, but by the Word of God. Well, encouragement po ulit. Basa po tayo ng Biblia early in the morning. Bago po natin, alam ko pong mahirap, pero siguro matatawa kayo. Alam niyo kung saan po nakalagay isang Biblia po? Sa banyo. Well, I don't think God doesn't matter kung ano pong ginagawa niyo. Nakaupo kayo, nakatayo kayo. Kasi po, tuwing umaga, di ba, yun ang punta natin. And when you close the door, wala kang maririnig. Lagay niyo po doon po ako, nagbabasa, nagpe-pray. Yun po reminder sa atin. We need to start our life by reading the Word of God. Kasi once po nag-start tayong buksan ng Facebook natin, hindi natin nagustuhan, dala-dala na po natin. Iyan sa buong mag-apon. Kita mo, ano ba yan? Mga ganyan. Nasisira na yung araw natin. Pero but once we start reading the Word of God early in the morning, kahit po anong makita natin doon, kung ang sinabi sa Biblia ng Word of God, yung bread of life na, yung daily bread, yung Word of God sa daily bread na biniremind sa inyo is, be patient or self-control. And then may nakita ka sa cellphone mong ganyan, you know what? I read earlier about self-control. I know, kailangan kong lakasan ng aking self-control. See, may reminder na po sa inyo. Pero kung inuna niyo yung cellphone nyo, tapos nasa isip niyo, tapos binuksan mo yung Biblia mo, hindi niyo po maiintindihan ng Word of God. Kasi ang nasa isip niyo na, yung narinig niyo, yung nabasa niyo kaninang umaga, na, ganyan pala siya ha, tingnan natin. Yung mga ganun, di po ba? Tandaan po natin, hindi po nawawalang kabuluhan. Lagi ko po nire-remind, hindi po nawawalang kabuluhan. 15, 30, 1 hour kayo mag-pray, basta kailangan lang po communication with God. Amen? Avoiding spiritual junk food. Okay, salty. Ano nangyayari sa katawan natin? Tumataas ang ating, nagkakaroon tayong UTI, urinary tract infection. Sobrang tamis naman, ano? Diabetes. Sobrang taba, ano? Heart attack, stroke, high cholesterol. Stop eating those junk food. The same thing po sa buhay natin spiritually. Ano po ba yung mga junk food natin? Yung mga false teaching.
alam natin hindi tama yan, huwag po nating kunin, huwag po nating kainin, huwag po nating tanggapin. Alam nating mali kontra po sa talagang Word of God. Remember, the Bible, ito po ang ating pinakapili. Ito po ang ating physician prescription. Kung may PDS yung pong prescription ng mga doktor, ito din po ang atin, ang Biblia po. So, though something na kaganda-ganda sa ating pandinig, alisin po natin kung kontra po sa Word of God. Kaya po, nire-require po tayo, lagi nating babasahin ng Biblia. Kasi po kung hindi, madadala po tayo. Kaya lahat po ng tinatanggap natin sa atin spiritually, tingnan po natin, ito ba yung makakatulong sa akin? Ito ba yung tamang Word of God na binigay sa akin ng Panginoon? Puro lang ba kabutihan ang dapat kong marinig at maramdaman? Hindi. Remember, sabi nga ng Panginoon, kailangan pasampasan natin ang ating krus. Well, krus na po ako, pero ibig sabihin po, yung krus na dala-dala po natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit dala-dala po natin siya. Yan po. Yung napag-aralan natin na what Jay mentioned about the footprint in the sand, di po ba? Ang Lord laging nandyan. Na akala mo ikaw lang may dala nung mga problem, pero ang Lord ang may dala na sa iyo. Kaya tandaan po natin, kung gusto po natin na ang buhay po natin spiritually ay maging well, maging okay, maging normal, at hindi po tayo mag-iiba ng mga diet, maganyan, isundin po natin ang tinuturo ng Panginoon. Una po, yung immune system po natin, sabi ko nga, pagbabasa ng Biblia, devotion, yung pong ganito, mahirap actually, sanay na tayong gumising ng maaga, di po ba? Yung pagpunta dito, noon po, ang laki-laki na, ang hirap. Pero once na nasanay na po tayo, nagkaroon tayo ng periodic exercise, daily exercise to come here early, parang baliwala na po, di po ba? Tapos po, ano sabi ba? Yung rest. Magpahinga tayo. And by giving rest is, yung kayong dalawa lang ng Panginoon. Di po ba, minsan nga, pagka magulo na kayo lang mag-asawa, halika, tayong dalawa lang. Di ba, rest na yun, yung kayo lang mag-asawa. Pero kung kayo mag-aaway, pero yung bang sharing na good thought to each other. Di po ba nagre-rest kayo, but you're doing something. You're doing something to improve your relationship. It's the same thing with God. If you want to increase your relationship, engage with God. Communicate with God. And the last thing, yung pong diet natin. Aywan ko kung ano mga dala nyo ngayon. Pero kinakain naman po natin lahat yan. Pero kung halimbawa nadami kayo ng kain ng carb, and then exercise, di po ba? Kung namali kayo ng kain ng matamis, may gamot naman, di ba? Do something. Alam niyo po, binigyan tayo ng Lord ng wisdom. So, right now, ito po ang gawin natin, reminder po sa atin, sa buhay po natin. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Gawin po natin, sundin po natin itong mga ibinigay ng Lord in order for us to have a spiritual wellness. Amen? Sana po may natandang kayo at may natutunan po kayo. Let us pray. Lord Jesus, salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Lord, alam namin na tunay, Lord, na magiging Christian minsan, Lord, ay marami po kami, Panginoon, na rough road na dadaanan. Pero sabi mo nga, you never leave us nor forsake us, Panginoon. Alam namin na kayo po ang lagi namin kasama. Sa umagang po to, Lord, we want to glorify you. We want to honor you, Panginoon. Lord, kayo po ang aming main guest, Panginoon. Hindi po ang mga tao, Panginoon. Sana, Lord, maibigay namin ang everything the best for you, Panginoon. Yung mga praise and worship team, Panginoon, i-guided, i-bless niyo po sila at sa kanilang pag-awit, yung sino man tatayo, Panginoon, sa pag-awit. Lord, sana hindi ang sarili nila ang maitaas nila, kundi ikaw, Panginoon. And also, who's mag-lead po, Panginoon, sa aming pong speaker today, give her or him a wisdom, Panginoon, at gamitin niyo po sila bilang instrument. Lord, we pray na yung mga kapatid namin on their way, kayo po mag-ingat at mag-guide sa kanila. Thank you, Lord. We praise and we honor you in Jesus' name. Amen.